Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa CCO Media Philippines or imfmedia.com. Kasi nga, todo-todo na sila sa mga papromo. Katulad nga ng ginawa noon ng Mocha Farm. At alam naman natin kung ano nangyari sa Mocha Farm, di ba? Tinakbuhan na nila yung kanilang mga members. So, patakbo na rin ba yung CCO Media Philippines? Alam naman natin na talagang patakbo na yan kasi nabuking na po yung modus nila, di ba? Nabuking natin na peke yung pinapakita nilang BSP registration. Nakita rin natin na peke yung sinasabi nila na insured daw yung kanilang mga investment products. Nakita natin talagang yon ay kasinungalingan. At peke din yung claims nila na connected sila doon sa Clear Channel Outdoor na nasa Amerika. Peke din po yung claim nila na yun. At dahil nga sa pagtatanong natin, pag-verify natin sa Clear Channel Outdoor na nasa Amerika, ay gumawa ng hakbang at investigasyon yung Clear Channel Outdoor na nasa Amerika. At dahil nga sa pag-iimbestiga nila, ay nakita nila talagang nag-ooperate nga dito sa Pilipinas yung peke at nagpapanggap na Clear Channel Outdoor. Yun nga yung CCO Media Philippines. At dahil nga doon, kinasuhan nila. Inireklamo nila yung CCO Media Philippines at yan po ay na-raid ng NBI. At may mga patunay po tungkol dyan sa raid, may mga picture at naibalita na rin po yan sa dyaryo. So, kumpirmado talaga yung raid. Ayaw lang maniwala ng mga defenders at mga members kasi nga akala nila legit. At yan ay maniniwala lang kapag tinakbuhan na sila. Ganyan din po noon sa Mocha Farm. Ayaw nila maniwala na scam yan at naniwala nga lang sila noong tinakbuhan na nga sila ng mga pasimuno ng Mocha Farm scam. Ang problema dyan sa CCO Media Philippines ay kung sino ba yung hahabulin ng mga investors. Kasi nga yung mga pasimuno niyan ay syempre wala na dito sa Pilipinas. Kasi doon naman na sila sa Nigeria nanloloko. Doon na po sila nanloloko. So, yung CCO Media Philippines, yung fake na Clear Channel Outdoor ay doon naman sa Nigeria naman ng i-scam. Mga kababayan, peke po yung Clear Channel Outdoor na yan. Yung CCO Media Philippines ay peke po. Peke po. So, ibig sabihin, isa po yung impersonation scam at isa pong Ponzi scam at sigurado pong tataob yan kapag naabot na nila yung quota nila. Kaya nga todo-todo na sila sa mga papromo para maabilis na nilang maabot yung quota at maisarado na nila yung company nila dito sa Pilipinas. Mga kababayan, alam naman natin ang mga company na yan. Yung mga modus nila ay puro too good to be true. Mari, sa umpisa, padamahin kayo, may payout. Pero sa huli po, tatakbuhan po kayo niyan. At gumagawa na nga ng mga paraan yung CCO Media Philippines para mapilitan yung mga members na mag-recruit. Kasi nga kapag hindi ka daw nagre-recruit ay tatanggalin ka. Kasi desperado na sila na maabot nila yung quota nila. So ito yung pa-promo ng CCO Media Philippines at syempre puro kasinungalingan pa rin sila. May sinasabi pa sila na may nag-invest nga daw ng 20 billion US dollars doon nga sa CCO Media Philippines noong September 4. Pero alam naman natin, yan ay kwento lamang ng mga companies para nga mambola sa kanilang mga investors. Kaya nga daw sila magbibigay ng advertising product bonus. So, buy 2, get 1 free daw, buy 5, get 3 free, at buy 10, get 7 free. At quantities are limited daw while stocks last. So, para yung mga members ay mapilitan na bumili agad kasi nga daw baka magkaubusan ng supply. So alam naman natin yan ang mga technique ng mga companies na talaga sasabihin na limited time lang, sayang naman. Tapos mga ganyan, buy 2 get 1, 'di ba? Ganyan din ang Mocha Farm noon. Bago tumakbo may mga buy 2 get 1 na promo at pagkatapos nga noon wala nang payout at naglaho na rin yung mga tutor at naglaho na rin yung website ng scam na Mocha Farm. Alam naman natin na marami ang nahahype kapag may mga pa-promo, yung mga buy one take one or buy two get one, marami ang nahahype dyan. Tapos kapag meron din mga parapol, marami rin ang nahahype. Kaya nga mga kababayan, umiwas na po kayo dyan sa CCO Media Philippines kasi nagpapakita na po yan ng mga senyales na yan ay pataob na. At umiwas na rin kayo sa mga iba pang mga companies katulad nga ng Allow PH. Yan din po ay isang Ponzi scam
At umiwas na po kayo dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes. Kasi nga, mari sa umpisa may payout kayo. Kasi nga pinapadama kayo. Pero kapag naabot na nila yung quota nila, ay gagawa na yun ng kung ano ng mga palusot, mga dahilan, tapos ipipris na ang payout, tapos hanggang tuluyan na ngang tumaob yung is company. Kaya nga mga kababayan, habang maaga pa, umalis na kayo dyan sa CCO Media Philippines para nga hindi kayo magsisi sa huli. Mga kababayan, hindi po kami nagkulang ng paalala tungkol nga dyan sa CCO Media Philippines o imfmedia.com. Diba, ang dami na nga namin nagawang content tungkol dyan sa CCO Media Philippines kung saan in-expose namin yan, diba? Na-expose lahat ng kasinungalingan ng CCO Media Philippines kasi nga nag-verify po kami. At kung duda kayo sa ginawa naming pag-verify, dapat po kayo na po mismo ang mag-verify para makita nyo kung totoo ba yung sinasabi namin o hindi. Dapat talaga mga kababayan, bago kayo sumali sa kahit na anong investment o kumpanya, dapat mag-verify muna kayo para hindi po kayo mapahamak. Kaya po marami ang napapahamak at marami ang nai-scam kasi madaling maniwala doon sa mga pangakong kitaan at hindi naman nagbe-verify. Dapat kasi mag-verify muna, mag-research at mag-imbestiga. Huwag magpadalos-dalos sa pag-i-invest. Mga kababayan, sayang po yung pinaghirapan yung pera kasi mapupunta lamang po yan sa mga scammers at magkakaroon lamang kayo ng sakit sa ulo kasi napakahirap pong habulin ng mga scammers na yan. Kailangan nyo pa pong mag-file ng kaso at syempre kailangan nyo ihanda yung mga ebidensya at kailangan talagang gumastos kayo at syempre sayang din sa panahon lalo na kung may trabaho kayo. Kaya nga mga kababayan, ang pinakamagandang ang gawin nyo ay umiwas na po kayo dyan sa mga too good to be true na mga investment scheme para po hindi na po kayo mahirapan sa paghahabol kasi talaga napakahirap po nahabulin yung mga scammers na yan lalo po kapag nagtatago na. Kaya nga mga kababayan, umiwas na po kayo, huwag kayo magpapauto dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes at huwag kayo magpapauto doon sa mga recruiters at uplines kasi nga ang habol nga nila ay yung komisyon o yung direct referral bonus. Yang mga companies po ay halos magkakaparehas lang ng mga modus. 'Di ba? Mapapansin nyo, meron mga agricultural scam, meron mga crypto, may mga forex trading kuno, meron mga ads watching, task scams, at kung ano-ano pang mga scams. Halos magkakaparehas, halos magkakatulad sila ng itsura, yung mga application, yung mga dashboard nila. Kaya nga mga kababayan, iwasan na po ninyo yan. At kailangan po bago po kayo sumali sa kahit na anong investment, dapat siguraduhin nyo kompleto sa legalities. Dapat merong secondary license. At dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kasi nga yung ibang companies ay namimeke ng dokumento katulad niya ng CCO Media Philippines na nabuking natin na peke yung pinapakita nilang BSP registration. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.